Magandang araw sa lahat. Ako po ang inyong Sir Guru Ben. Dito naman tayo sa ating bagong kabanata ng ating leksyon ngayon. Sana'y makinig kayo ng mabuti upang madaling makaintindi sa ating pagtatalakay. Nole me tangere, huling kabanata. Kabanata 64, katapusan. Samantala, patuloy na tumatakbo si Elias, sugatan at hinahabol ng mga autoridad. Nang marating niya ang baybayin ng lawa, nakita niya ang isang gubat kung saan niya balak magtago. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya si Basilio, ang batang anak ni Sisa, na umiiyak sa tabi ng kanyang ina na wala ng buhay. Nang makita ang bata, sinabi ni Elias, "Ikaw ay bata pa at may kinabukasan pa. Ako'y mamamatay na. Kung sakali mang ako'y hindi na umabot ng bukang liwayway, huwag mo akong pababayaan. Hukayin mo ang isang libingan para sa akin at sa iyong ina, at pagkatapos ay sunugin mo ang aking bangkay. Kapag ikaw ay nakaligtas, magsikap kang matuto upang makatulong sa ating bayan." Sa kanyang kahinaan at malubhang sugat, bumagsak si Elias sa tabi ng bangkay ni Sisa. Habang bumibigat ang kanyang paghinga, tinanaw niya ang langit at bumulong ng kanyang huling mga salita. "Mamamatay akong hindi man lamang nakita ang pagbubukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakakita, salubungin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nangabulid sa dilim ng gabi." At doon pumanaw si Elias, nag-iwan ng pangarap na hindi na niya matutupad. Samantala, sa kumbento si Maria Clara ay tuluyan ng naging madre. Subalit sa kabila ng kanyang pagpasok sa relihiyosong buhay, hindi siya naging masaya. Nanatili siyang malungkot at nagdurusa sapagkat hindi niya nakamit ang buhay na kanyang pinangarap kasama si Ibarra. At sa ganitong kalagayan nagtapos ang kasaysayan ng Noli Me Tangere, isang kwentong puno ng pagdurusa, pagkabigo at pangarap na hindi pa natutupad.